Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Munting kaalaman nga pala. Nako, ito po, halos napaiyak po at naging emotional po si Libiste. Etong kanyang pag-uusap dito sa kanyang interview, no? At sa Facebook Live niya, nasa privilege speech yata to, no? Dito mo makikita mga kaibigan, hindi to artista. Nanay niya hindi artista. Wala to sa kasanayan sa dumagdadrama. Kita nyo, ito, pinakita yung yaman na ito, tumutulong ito. Nagbibigay ito ng malaking tulong. May malasakit sa bayan ito. Hindi na kailangan ito magbayaran siya o magpasimpatya siya, hindi. No? Hindi to pagdrama. Alam mo ang hirap sa mga loyalista ngayon, ang hirap sa kanila, hindi sila nagbubulag-bulagan. Okay lang kung nagbubulag-bulagan sila eh. Alam nila yung katotohanan. 'Di ba? Alam mo ang sinasabi nila, sinungaling daw si Libiste. Lahat gusto ko ipaunawa sa inyo. Lahat na lang po ng lumabas na kokontra at gustong-gusto nila pati yung mga pink flower, panagutin, gustong-gusto nila. Pero pag may lumabas sa ganito, hindi sila paniniwala. Ayaw, tahimik sila. Yung mga pink, nagmamasid lang. At yung mga loyalista, DDS yan, anya. Ano lahat DDS? Ano yung buong mundo DDS? Anak ng titing ka naman. Ano ka naman, utak na yan? Lahat na lang na pumuna sa mga mali at naglabas ng ebidensya na authentic nga sabi. Ibig sabihin ng authentic po, yung mismong pinagkuhanan niya, hindi lang basta inimbento ni Cabral. May kopya din yung iba. Ano yung coincidence? Kung ano yung kopya doon sa DPW, sa Limbawa, meron din si Cabral, meron din si Libiste. Coincidence, inimbento? Mag-isip-isip nga nga kayo. Di ba? Magkalabas. Wala daw yan. Isample na lang yung kay Vilma. Yung kay Vilma, ha, yung video na kumakalat kung saan dinadaw niya yung mga nasa taas lang kami. Kayo nasa baba. Parang ganon. Peki daw yung video. Galing mo! Etong mga to, harap-harapan tayo. Mga kababayan, harap-harapan na tayo. Alam niya, niluloko na tayo. Harap-harapan tayo ginaganito. Biruin mo, peke yung yung kay Vilma. Peke? Ha? In-upload sa inyo, kayo nang galit, sasabihin nyo, peke, yung binabash kayo? Peke daw eh. Edited daw yung video, sabi. Anak ng titing naman kayo. Kasi alam nyo kasi naniniwala yung taong bayan sa mga edit saka AI. Kaya ginagamit nyo ngayon yung ginagamit nyo yung pagkakataon na yan para paniwalain yung mga tao pantakas sa mga nyo. Diba? Alam mo, gusto ko ipakita to. Hindi po nanloloko si Libiste. Tandaan nyo yan. Ito sabi ko nga, magmumula tayo sa investigasyon ng Cabral. Napaiyak ako, tingin ko, kaya napaiyak si Cabral. Ako tingin ko, nakita niya pa paano mawala si Cabral. Hahayaan pa ba natin mawala to? Parang nakikita ko sa kanya eh. No? Sige, dumako muna tayo din sa sa video ito ng camera. O yan o. Dito po, gusto ko ipaunawa sa inyo para mas emotional damdamin kayo, para mas maunawaan nyo. Magising yung mga hindi nagigising dyan. Oh. Okay? Ayan o, nag-aabang dito yung driver nakaupo doon. Dumating na si Cabral para magbayad yata, tapos mag-check-in na. Tapos maya-maya, bumalik. Ito yung simula. Ayan o. Makikita mo rito, nagsiselfone si Cabral. Ayun o. Yun yung lalaki, dala-dala yung bag. Hindi, ako naniniwala ako talaga, hindi ito nagpakatihulog. Tinulak ito doon. Dahil siya lang nakakaalam ng marami na kung saan ngayon nalalaman ni Libiste, ha, yung mga Cabral files, ha, na siya dapat maghahayag nito si Cabral. Kaso, ganito nangyari, buti na lang naiwan kay Libiste. Ha? At syempre, maraming bodyguard siguro si Libiste, no? Baka itulak din eh. Baka gurgurin din eh, no? Kaya nga sabi na iba, ito ang siguro ang dahilan ba't ginurgur. Kung ginurgur man tsorya ng iba. Kung ginurgur man ito na yon. Yung marami siya nalalaman na sobra-sobra. Oh, dito walang, ulitin ko may hina talaga mga ng mga to. Dito sa usapang ito, wala na rito kulay-kulay. Tandaan nyo, wala ng pula, wala ng pink, wala na lahat na may klasangkot para nagutin. Ang hirap sa mga to, sinungaling daw si Libiste. Try ni Libiste magbangkit ng Duterte mo. Sasabihin, ay, totoo pala sinabi mo. Ba, sabihin Auntie Claire, sinungaling ka, Libiste? Pag nabangkit Duterte sa, may insertion si ganito. Baka sabihin ni Claire, ay, hindi pala sinungaling si Libiste. Tingnan mo, tuso yan. Ganyang katuso yan. Mga yan.
Oh. Dito, makikita mo, dito alam mo talagang kikilabutan ka sa mga nangyayari ngayon. Oh. Pero, ito yung gabi na pumunta yung driver na bumalik siya. Ewan ko, binalikan niya, hinahanap niya si Cabral. Saan nakakita? Iniwan mo yung tao doon. Responsibilidad mo na bantayan yon at doon iniwan mo. At alam mo yung cellphone, di mo pinaalala kay Cabral na naiwan niya doon sa sasakyan. Tapos babalik ka para hanapin mo si Cabral. Hahanapin mo sa hotel kung dumating. Ano ka? 7 years ka ba, driver? Tatanungin kita. Dito concern ako kay Cabral. Di ba? Oh. Nawawala, oh. Ang tagal niyan. Ang tagal niyan pag-uusap na yan. Oh, yun yung una, oh. Oh, dito sa elevator, magkasama sila ng ano oras? Mag-alas 3 o 14:48. Sa tingin mo, yung pagkakataon na yan, 14:49, no? Almost na yan. Alas 3, aakyat sila, pababa, hindi ko na pababa. Kung paakyat yan, so mga 3:30 sila. Paakyat sila, sasakay ka pa, sasakay ka ng sakyan, mga 5 minutes din. No? Aalis ka, ilan? Alas 4 na. Kailan nangyari yung krimen? Yung paglaglag. Sabi alas 3 daw, imposible makarating ka, alas 3 nandiyan ka pa. Malamang umalis ka dyan mga 3:15. Ano doon ka na, 3:30? Sa Cannon Road? Malayo. Sukatin nyo. Sige, malayo. Sa Ion Hotel, doon sa Cannon Road, sa may gasoline station. Malayo. Di ba? Oh. Kaya dito po naiyak si Libiste. Panoorin po natin to. Kausapin lang. Tama. Gusto ko ipaunawa sa inyo. Isa-isahin nyo po nangyari. Magmula kay Libiste, hindi pinaniwalaan. Kay Gutesa, hindi pinaniwalaan. Diskaya, kay Marcoleta daw kakampi. Insurance daw. Nagpalit ng liderato. Ayaw executive session. Video ni Romualdez ayaw ilabas. Yung mga ICI bumaba na sa pwesto. Lahat na wala na. Si Saldico, hindi pinaniwalaan insertion. Lahat hindi pinaniniwalaan. Sige nga! Sa lahat ng yun, hindi ka ba magising? Hello! Hindi ka ba magising sa lahat ng yon? Yun na indikasyon na may pinagtatakpan. Tama, mali. Tapos may pilitin yung Duterte. Anong kinalaman ng Duterte dito? Sa sitwasyon na to. Tapos si Cabral nawala. Hindi pinakita ang burol. Kita niyo yung mga diferensya, hindi pumapabor sa gusto natin. Ano ba yung gusto natin? Malaman ng totoo. Diba? Tumahimik anya si Marcoleta. Asan si Marcobeta tumahimik na? Paano hindi tatahimik? Nangunguna. Yung mga matatanda doon, si Pepsi, si Boytago, nangunguna sa Senado. Sila may jurisdiction ngayon doon. Tama, mali. Sila Blue Ribbon eh. Ba't di nag-iimbestiga ngayon? Ba't wala na? Hindi ho ba mga kababayan? May investigasyon ba nangyayari ngayon? O, painggan natin si Libiste ha. Unawain nyo lahat na nangyayari, kaya pinanood ko sa inyo, inirefresh ko sa inyo lahat na nangyayari ngayon. Gusto ko maunawaan nyo. At eto, magkasalita si Libiste po. Yusek Claire, si Secretary Vince. Wala pong dahilan. Bakit? Wala pang... Pahiya ka dito, Claire. Pahiya ka dito. Sabi mo, di ba sabi ng Malacanang ata, kasinungaling na daw siya sabi ni Libiste. Patunayan mong kasinungalingan. Mas mahirap patunayan na sisinungaling to. Kesa yung sinasabi niya na patunayan na hindi siya totoo. Dahil may ebidensya siya, may kopya yan, handaan nyo. Si Secretary Vince. Walang pinagkaiba yan doon. Halimbawa, ako bumili ako sa convenience store, no? Bumili ako sa convenience store ng isang kopya. Ngayon, hinanapan ako resibo. Andun sa may convenience store, balikan natin. Tapos yung convenience store ay magpakita ng resibo. Sabi, hindi totoo yan. Hindi totoo na bumili dito yan. Hindi totoo, bumili ako doon, may resibo ako. Parang ganoon eh. May resibo siyang hawak. Yusek Claire. Sabi ng isang vlogger sa edited daw sa Excel daw ginawa. Alam mo, kahit sa Excel ginawa yan, sa PowerPoint ginawa yan, basta yung hard copy na meron din ng DPWH, doon sila makukulong. Doon sila masusupot. Tungkol sa kanilang koordinasyon sa pagberipika ng authenticity ng mga files na ito. And for the record lang, sir, meron po bang, ano po yung mga nakita ninyong irregular dito sa mga inilabas po ninyong dokumento? Marami po ang pwedeng talakayin tungkol sa mga dokumentong ito. Pero ang siguro basic fact is, walang dahilan na hindi tayo transparent sa
budget allocations ng ating mga distrito. In fact, some of this data is publicly available, including magkano yung budget na nasa gaan naman ng bawat distrito. Pero yung public data na yon na hindi pinipresenta on a per district basis alone ay surprising sa iilang mga mamamayan kasi ganyang kalaki pala ang nakukuha ng kani-kanilang mga distrito. Ang nakita kong reaction sa Facebook. 3.5 trillion pesos ang DPWH budget ng 2023 to 2026. Ang mga nakukuha ng mga distrito umaabot sa 50 to 60 billion pesos during that time period. Ang mga average siguro, kung 3.5 trillion divided by 253 districts, ay mga nasa 15 billion pesos. At sana napupunta sa magagandang mga proyekto ang 15 billion pesos per district DPWH budget. Pero ang hindi public sa mga files na ito, ang datos kung sino ang nagpro-propose ng mga proyektong ito. At ang isang terminology na na-introduce sa recent discussions surrounding the budget system of Yusek Cabral ay ang term allocable. So ayon sa mga files na ito, 401.3 billion ang allocable budget sa taong 2025. Ayan. Yan, sa mga comment section na, nag-iimbento lang daw si Libiste. Nak ng teting naman talaga. Ngayon, si Martin Romualdez na mga kakasuhan. Ay, ito pustahan tayo. Uulitin ko, pustahan tayo. At ilagay nyo sa baba kung tama ako, ilagay nyo sa baba kung tama ako. Pag si Romualdez kumanta, sasabihin nila si Romualdez DDS na rin. At sasabihin nila, huwag niyong paniwalaan si Romualdez, ayan ay ganyan-ganyan. Halimbawa lang ako si Romualdez kumanta na, tinuro niya talaga kung sino talaga lahat ng pakanan na yan, sino pumirma niyan, pustahan tayo, tatakwin nila si Romualdez. Ngayon, pinatakpan nila. Parang kay Saldico, nakarat, tinatakpan nila. Yung kumanta si Saldico, kinasuhan na nila, papauwiin na sa Pilipinas, hinahanap na. Nakiusap pa yung Remulla yata, na kung sino makakita, picturean nyo, inutusan pa tayo. Di ba? Pustahan tayo pag si Romualdez. Okay, naniniwala ba kayo kung sakaling kakanta si Romualdez? Itong mga loyalista, maniwala kayo, ilalaglag nila si Romualdez? Ilagay nyo sagot nyo. At syempre, huwag nyo kalimutan mag-subscribe na rin, mag-like na rin kayo para updated lagi kayo sa ating ginaganito. No? Pustahan tayo. Ano po sagot nyo? Naniniwala ba kayo na si Romualdez pagkakanta? At kapag kumanta ba ito si Romualdez, ay kanilang uusigin din? Sige. Ganyan po yung mga yan. Wala na po kakampi sila, mga kababayan. Wala na po kakampi. Alam nyo bakit? Ito, tingnan nyo Ito, tingnan nyo Ito. Ayan napakalina po. Ayan negative 3 po. November pa lang to Hindi pa to nangyayari kay Cabral. What if pa kaya itong December, baka negative 10 na to? O negative 14. Malaki kasi ang isang negative, malaki. Ayan bumaba ng negative 3 ang net trust rating President Bongbong. Ano sabihin niya dito? Wala siyang kakampi. Vlogger na lang kakampi, katatanggol sa kanya. Palpak pa. Hindi ho ba? Hindi ko wala akong pinatanggol wala akong pakialam. Hindi ko pinatanggol dito mga kung sino man, mga Duterte, ganyan-ganyan. Ako yung taong bayang kinakampihan ko. Sila kasi dito ang pinaka main character dito sa usapang ito Dahil sila ang nanakawan. Hindi naman nanakawan ng Duterte, hindi naman nanakawan ng mga Pinklawan, yung mga Boy Masid. 'Di ba? Ang nanakawan dito taong bayan. Kaya yun ang kinakampihan ko, taong bayan. Walang kulay-kulay sa sitwasyon na to kay Cabral na panahon ni Cabral at ni Libiste, walang kulay-kulay dito. Pero kayo kulay pa rin kayo, pinapairal nyo. Yung Duterte, wala naman depensa silang ginagawa. May depensa ba silang ginagawa? May paninisi ba silang ginagawa? Nang gagaling sa iba't ibang tao na lumalabas ebidensya, tapos sasabihin nyo, DDS yan. Diba? Si Gutesa, DDS daw si Marcoleta. Si Saldico, kakampi na daw sa DDS. Anak ng titing naman kayo. Si Libiste, minakagalos kayo Duterte, DDS daw. Ano pa naman kayo? Lahat na lang mga to gusto DDS. Kakaganyan nila, negative na yung amo nila. Diba? Negative na po. Diba? Kakaganyan nyo. At
Sa bagay, sabi nga ng chismin, nagpapatakbo na ng Pilipinas, si Rimulya. Di ba? Siguro, baka may balak. Alam nila si Romualdez, yung nagpipiling magpresidente, wala na pag-asa. Baka sila na lang. Nakakita sila ng butas, baka tayo may pag-asa. Di ba? Kaya makarally na, agad sa rally, oh. Di ba? Mali natin. Oh. Pero, isa lang ibig sabihin niya, Rimulya na lang, halos bumubuhay dito sa Pilipinas. Wala na eh, laglag na lahat eh. Yung ICI, 4 na ang bumaba. Di ba? Ang non-allocable o outside allocable ayon sa files na ito ay nasa mga 600 plus billion pesos. Ang 401 billion pesos na ito ay ang district congressman pwedeng mag-errata o amend. Ang outside allocable naman po ay iba ang nagpro-propose ng mga proyekto. Maaaring meron din input or meron din alokasyon ang mga district congressman sa outside allocable. At yun din po ay pwedeng ipaliwanag ng DPWH paano dinidecide yung proponents para sa outside allocable. Pero para sa very short appreciation ng publiko, ang magandang tignan nga po ay magkano ang allocable budget ng bawat district representative at tanungin paano ni Yusek Cabral kinompute ito. Ibinahagi po ni Yusek Cabral sa akin noong June 11 sa aming unang meeting sa kanyang opisina ang kanyang high-level budget allocation formula. At meron nga siya pong acronym dito, yung acronym nga niya po ay ang kanyang Baseline Balanced Managed Parametric Formula adopted in the National Expenditure Program Preparation. Okay. Pero ang lumalabas ay hindi naman ayon sa populasyon, land area o pangangailangan ang budgetary allocation kasi may ilang mga distrito na napakalaki ang alokasyon kahit na mas maliit ang kanilang populasyon kaysa sa mga malalaking distrito na malaki ang pangangailangan. Bakit ba iwas na iwas kayo sa mga ganyan? Eh kung ginamit nyo naman sa tama, ba't kayo magigilty? Tingnan nga. Sabi niya ni Libiste, lahat ng congressman mayroong ganyan. So meron din siya. Pero hindi siya natatakot magsalita ngayon. Bakit? Kasi alam niya kung saan pinanggalingan o saan niya ginamit kung sakaling meron niya siya ng allocable o yung insertion na ano man yan. Tama, mali. Bakit kayo ayaw niyo aminin? Sige nga. Pero maliit ang alokasyon. At ang nasabi ko na nga din po sa ibang mga interviews ay napansin ko nga po na may mga distrito na malaki ang populasyon at marami din po kasing mga contractor doon. Kaya maganda na isiwalat sa publiko ang budget ng bawat distrito at bahala na lang po ang publiko maghusga ano ang naging basehan para sa alokasyon ng DPWH sa kanilang mga budget. Wala pong dahilan na mag-cast out si Yusek Castro sa in-upload kong data. Pahiya ka, At I'm sopla ka rito, Claire. sorry to say this, but I think she will make a fool of herself because Secretary Vince and others in DPWH and others in Congress will confirm the authenticity of the Ayan, no? Confirm na authenticity ng that I've uploaded. yung kay Cabral. Si DPWH, si Vince. O, postahan tayo pag si Vince, nag-agree na talaga dyan totally, o. Sasabihin nila si Vince na bayaran. Si Vince DDS na rin. Si Vince. Keyboard mo doon. Si Vince DDS na rin. Nakmantiting naman kayo. O, postahan tayo. Maski si BBM. Pag inamin niya na siya may kasalanan, postahan tayo, sabihin nyo, si BBM DDS na rin. Postahan tayo. Ganyan to mga to. Tama, mali. O, postahan tayo. Halimbawa lang, hindi mangyayari yun. Kung halimbawa si BBM inamin na niya, sorry, ganito ako na ganito ako na kumuha. Postahan tayo, sabihin niyo, ano ba yan? BBM, DDS ka na rin. Pero hindi, mahal ka pa rin namin. Mahal ka pa rin namin, kaluluwa mo. Pero yung tao, ikaw, hindi ka namin mahal. Ganyan to mga to. Okay. Nakakalito, di ba? Nakakalito. Ganyan sila ngayon. Yung sitwasyon magmula sa CCTV, sa lahat ng mga nangyayari, ganyan, nakakalito. Pinapaunawa ko lang sa inyo, kaya dinadagdagan ko at nilalagyan ko ng emosyon ang aking mga banat. So basically you're saying may formula, hindi nasunod,
Is that irregular? Hello? Wala pong formula. Ang unang-unang sinasabi ko po ay kahit na hindi ako magsabi na may irregularity dito, mabuting malaman ng publiko ilang bilyon ang DPWH budget ng kanilang mga distrito taon-taon at sa nakaraang mga taon. Baka yung irregular... Ayan, no, ibig sabihin, wala siyang kinikilingan dito sa mga nakaraang taon pa. Kahit mga Duterte, damay dito. Tapos sabihin, sinungaling to. Baka lamang may kasi alam niyo tatamaan yung boss nyo. na dito, bakit ayaw? Kasi lugi kayo eh. Kahit alam mo, kahit alam nam nila mapatunayan mga Duterte, kurakot. Halimbawa lang, hindi ko sabi kurakot. Kahit halimbawa mapatunayan kurakot ng mga Duterte, alam nila wala na silang laban kasi nakakulong na yung taano eh, si Digong eh. Ano na sila eh? Panalo na sila eh. Ang ayaw nila malaman yung side nila na may kurakot din sila. Isa publiko ang budget ng bawat distrito sa Pilipinas. Yan po ang irregular. Dapat malaman ng taong bayan saan napunta ang 3.5 trillion pesos budget. 3.5 Kahit trillion. sino na Yung sa pandinig, 3, pero bitrillion. Huwag nyo naman maliitin yung number. Porket narinig nyo, 1 trillion yun. magbibigay ng kanilang opinion. Kasi may nakita ko nag-comment eh. Diyos ko po, trillion lang pala yan eh. Kesa naman doon inutang ni Duterte nung panahon ng pandemic, trillion daw. Nilalang mo lang yung trillion, nakranteting ka. Palusutan mo lang, sisihin mo lang yung Duterte. Sa tingin ko naman, wala naman mag-argue against the need for transparency on the per district budget allocation. Tama. Yes, we agree on the transparency, but I just mean, So meron po ba kayong plan to... Yung irregular po sa akin is actually not the data. It's more the reaction. Parang hindi pa nga nila isinas sa publiko ang kanilang available na budget data. Naglabas lang ako ng budget data tapos ganito po ang kanilang reaction. And all this time, until I brought it out, at ang data na ito ay nasa kamay ng napakaraming mga miyembro ng Kongreso at DPWH din, itinatago pa ang available naman pong data tungkol sa DPWH budget per district. Okay, so just to... Alam mo, ito example na lang, pag gusto talaga may paraan. Lahat ng balita, pag may mga nagdidisgrasya, ganyan-ganyan, nasosolve ka agad. Bakit ito napakasimple, hindi may solve? Bakit? May nangingilag, may natatakot magsalita, may pinatatakpan. clarify, sir. Isa na yung mga matatanda doon sa Senado. Mo si Marcoleta ang pinag-iinitan. Will this... are you seeing that this is just for transparency and you're not seeing any irregularity? Ang ICI at Ombudsman ay gumagawa ng mga investigasyon pa tungkol sa mga irregularities. Linking, for example, the proponents of projects to the contractors who are eventually awarded the projects. The budget data is a starting point. There might be some cases where prima facie the proponent is linked to the contractor and that is an irregularity. But in other cases, there might have to be some further research on if there is a relationship between the proponent and the contractor, and maybe AMLAC can help find out if there was a financial transaction behind the insertion. But I think the most irregular thing here is bakit itinatago all these years? O bakit tinatago? Buong taon tinatago mo? Bakit? Tapos transparency? Ngayon, ito napaganda pa yung pagkawala ni Cabral. Bakit? Kasi hindi malalabas to kung nawala siya eh. Kaya nga misteryoso hanggang ngayon pagkawala niya eh. Hindi kaya sinadya, sa akin lang, tsore lang kaya siya nawala. Nagpaplano kuha ng investigasyon, forensic, lahat-lahat. Hindi kaya nawala lang to kunwari. Pakiramdam ko lang palaginip ko lang Hindi kaya nawala to kunwari para lumabas lang yung totoo. Kasi pag nilabas yung totoo na buhay siya, baka doon siya talaga digdikin eh. Hindi kaya gano'n. Kasi mabigat tong niya lalabas niya lahat to madadamay eh. Pati noon pa mga pasir pa, kahit Duterte ba niyan, madadamay lahat eh. Yung budget
per district data ng DPWH. At babanggitin ko lang din po na nung September, sinabi ni Sec Vince, isa sa publiko niya ito. O, ayan na. Isa sa publiko niya to. DDS na si Vince. DDS na. Yan, ang mga mentalidad ng mga yan. Hindi nila lakwakan yung scope nila sa utak nila. Basta pag may kumanta, DDS yan. Marami pong nagtatanong sa akin, bakit ko hindi ito isinapubliko nung September pa? Kasi sabi ni Sec Vince sa akin na isa sa publiko niya. Oh. Aaminin ko din po, marami sa Kongreso, nung sinabi ko gusto ko mag-privilege speech para isapubliko ito, Oh. nakiusap sa akin na wag isapubliko ito. Bakit? Bakit? Kaya mas gusto ko sana na si Sec Vince na lang. O, tingnan mo. Marami kumuusa sa kanya, wag isa publiko yan. Bakit? Sige nga. Ikaw, leader ka ng bansa, hindi mo alam yung nangyayari sa bansa mo. Ang magsasapubliko nito, Isabihin mo, alam pa ni Libiste nangyayari ngayon kaysa sa bansa na pinangungunahan mo bilang leader. Hindi nga. para hindi ako ang sisisihin ng ating mga kasamahan. Kahit hindi po ako kasama sa kwento, gusto ko lang lumabas ang istorya na to. Tama. At hindi po ito naitanong pa ng ibang mga media, pero naisapubliko na nga ito ng PCIJ noong Nobyembre. At meron po silang anonymous source para sa kanilang file. Meron pong ibang mga file sa kanilang istorya na galing sa ibang source. Pero ang ibang mga files ng PCIJ sa kanilang... O ito, hulaan ko lang ha. Parang parang ako si... yung sikat na mga hula ngayon. Si Balwin. Parang ako si Balwin na nalaginip ako. Ito, hula ko lang ha. May masusunog. Na isang ahensya. Hula ko lang yan. At isa, tatakas sa airport. Makakalabas ng bansa. Baldwin lang ako ngayon, Baldwin. story nung November ay ako. Kaya kahit hindi po ako kasama sa story, okay lang sa akin. Gusto ko lang maisapubliko ang data ng budget per district. Nung November din, pinakita ko sa ICI at sa Ombudsman ang buong file na nakuha ko mula sa opisina ni Yusek Cabral at sinabi nila sa akin then, only then did they see it. And I'm thankful that this Tuesday, the DPWH finally turned it over to the Ombudsman after all of this happened. I think that I was the one who, in good faith, showed it to them in November, and yet I don't know why people are asking why I'm only talking about this now. I gave an interview in November also talking about this list, in fact, several interviews, and was saying that Yusek Cabral knows more about the DPWH budget than any other official, Tama. and that Ito, ma-emotional siya. Pakinggan niya, ma-emotional yan. she should be made a state witness. At ikinalulungkot ko po na hindi ito na-actionan ng gobyerno. Pero for the record, nung November ko pa, sinasabi lahat ito. Nung buhay pa si Yusek Cabral. Emotional yan, no? Hindi mo? Emotional yan. Okay, thank you po. Hindi yan drama. Matagal na to dapat inaksyon ng gobyerno si Cabral. Sabi niya ni Panelo, lagyan to ng ng state witness lagyan ng protection ni Ayaw. Pag Duterte, ang bilis nila. Lahat kalkal. Pahiya sila, di ba? Sa 51 billion ni Basti yata. Di Basti ba? Di Pulong. 600,000 lang ata, 600 million lang. Oh, may obstructions ba to, Madam Claire? Tanungin niyo si Vince, baka DDS na rin. Baka lahat sila DDS na rin. Baka si Putin DDS na rin. Gawin niyo na DDS lahat. Di ba? Ito, totoo. Ito sabi na, ba't di inagapan si Cabral ng gobyerno? Ba't di nilabas to? Bakit? Kayo sumagot. Ilagay niyo kung bakit ayaw ilabas ng gobyerno ito noong pa man. Hinintay pa mawala si Cabral. Sige. Okay. Paalam sa inyong lahat.